Good evening, everyone. This is Mitch, and our topic for tonight is from the book of Joshua, chapter 3, verse 5. And Joshua said unto the people, Sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. So, during this time, si Joshua at ang bayan ng Israelita ay patungo sa nandun sila sa Shittim at papunta sa ilog ng Jordan. So, yun yung ilog. At pag tinitingnan nyo pag makita nyo yung mapa, yung panahon ni Jesus hanggang sa Dead Sea, merong ilog na nagdudugtong. At yun yung Jordan River. Si Joshua, nandun na sa lugar na yon, galing sa Shittim, nagkampo sila para tumawid sa Jordan River. So, panahon ng anihan noon, umaapaw ang ilog, kaya imposible kang makatawid. At yung ilog, yung time na yon, malawak, malalim. Kaya sabi ni Joshua, huwag kayong mag-alala sa bayan ng Israelita na huwag kayong mag-alala at makakatawid tayo dyan. At kapag tumawid yung Ark of the Covenant, yung mga priest na may dala ng Ark of Covenant, sumunod daw sila doon kasi makakatawid sila. At kailangan hindi sila lumapit doon kasi kailangan may layo ng 1 kilometro. Kasi yung Ark of the Covenant, yun yung magtatawid sa kanila sa ilog ng Jordan. Kaya sabi ni Joshua, linisin niyo ang inyong sarili dahil bukas tatawid tayo. Ipapakita sa inyo ng Panginoon yung mga kamanghamanghang bagay. Kasi yung Ark of the Covenant, yun yung presence of God. At walang nakakalapit na masyadong malapit. Kailangan may agwat ng 1 kilometro. Kasi napaka-holy ng Ark of Covenant na yon. Kasi yung kahon ng kasunduan, yun yung magtatawid sa kanila at mangunguna na kailangan nilang sundan. Pero hindi pwedeng lumapit kasi ang presensya ng Diyos ay banal. Yung mga kasalanan ng tao, bawal dumikit doon. So, kasi minsan, kinukumpara natin yung maliit na kasalanan natin sa malaki. Sabihin natin, okay lang yan, maliit lang yan. Pero, kumpara ka sa maliit na kasalanan sa isang kriminal, sa palagay natin, okay na. Pero, sa Diyos, hindi yan katanggap-tanggap na kailangan. So, habang tumatawid yung Ark of Covenant at nadala-dala ng mga priest or sacerdote, kailangan may agwat. Kasi yung Ark of the Covenant, hindi dapat yon. Napaka-holy natin, hindi dapat yung basta-basta nilalapitan. So, nung merong isang tao na hinawakan yung Ark of Covenant, pero right at that moment, pinatay siya ng Diyos. Kasi bawal yun. Dahil yun yung presence of God. Yung holiness of God. Kasi banal yun. Yun yung presensya na simbolo na of God na hindi pwedeng hawakan. Kasi napaka-holy. So, bawal sapukin. Kasi sa harapan ng Diyos, bawal yung lumapit ang taong makasalanan.
Kaya, biglang namatay yung lalaki kasi bawal yun hawakan ng basta-basta lang. Because God is holy. At yung mga bayan ng Israel, noong unang panahon, sabi ni Joshua sa consecrators, na mayroon silang mga seremonya ginagawa ng mga unang panahon. At kailangan tayong mabuhay ng may kabanalan. At isipin natin na kailangan mamuhay tayo ng may kabanalan. Kaya nga sinuga ang banal na Espiritu upang manahan sa atin. Kasi yun yung magpapabanal sa atin, magpapabago sa atin. Kaya dapat patuloy tayo nagpapabago sa Diyos. Na kapag tayo may nagagawang kasalanan, pinapabago natin sa Panginoon. Kasi holiness, hindi yung worldliness. Yun yung tinawag sa atin para maging banal. Kasi yung mga manghamanghang bagay ay nire-reserve ito ng Diyos para sa kanyang banal na bayan. So, yun yung holy nation. Mga Kristiyano, we are God's holy nation. Kaya, at yung mga manghamanghang bagay nire-reserve yan sa paningin ng Diyos. So, ilaan natin yung ating mga ginagawa sa Diyos. At yun yung makakapagligtas sa atin gamit yung Ark of Covenant, yung presensya ng Diyos, para hindi tayo maging maayos yung ating kalakaran. So, yun lamang po.